Bumalik po tayo sa araw ng September 6, 2023. Ang araw na ipina-check up namin ang aming ama dahil napapansin naming madalas siyang nahihilo na hindi normal. Maraming test ang ginawa sa kanya sa ospital. Ang lahat ay normal, maliban sa isa. Ang CT scan. Merong nakitang tumor sa ulo niya, kaya ang payo ng mga doktor ay i-ICU siya agad-agad. Hindi kami pumayag dahil conscious ang pasyente, kaya nagpasya kami na lumipat ng ibang ospital, ngunit sa kasamaang palad ay nakasulat sa referral form niya ay for ICU siya. Hindi na kami nag-antay ng oras at lumipat muli sa iba pang ospital. Ang isa rin sa may mahuhusay na doktor ang Batangas Provincial Hospital. Dito, nasabi sa amin na kailangan pa ng mas malinaw na test para malaman kung anong klase ng bukol ang nasa ulo ng aming ama, kaya nag-request siya ng MRI. Pinayuhan din kami na magtungo sa isang neurosurgeon after makuha ang resulta ng MRI. Dito namin nakilala ang napakahusay na si Dr. Makatula. Ipinaliwanag niya sa amin ng maayos ang kalagayan ng aming ama at nag-request siya ng chest CT scan upang makita kung wala na bang ibang bukol sa katawan ng aming ama. Lahat kami, kasama ang doktor, ay nagdarasal na walang ibang bukol na makita. Ngunit sinusubok talaga kami dahil mas malaki ang nakitang bukol sa lungs niya, kaya kinailangan muna itong i-biopsy. Habang nag-aantay ng resulta, palala na rin ng palala ang hilo ng aming ama, kaya na-admit na rin siya sa ospital. Ngunit, makikita sa video kung gaano siya naging kasigla after mabigyan ng pansamantalang lunas. Bumalik ang dati niyang lakas na aming ipinagpapasalamat. Di ba tinanong ka nga nung nurse ata, nurse ba yun? Kung tinanong ka nung nurse kung ikaw atleta ba dati? Or ikaw ba nag-exercise active talaga? Pagkagagan ko kaya hindi pa naman athlete. O kaya sabi ko physically active Kasi isa nga rin yun sa pwedeng dahilan kung bakit mabagal ang puso. Kumbaga hindi niya kailangan mag-pump ng mas mabilis para masuplayan ka ng kailangan mo. Kasi hindi ka naman kumikilos kaya nakarelax siya. Tinanong ka atleta po ba kayo? Kasi normal na ngayon yung yung huli 7:30, normal na yung pulse mo Makikita na bumalik na rin ang gana niya sa pagkain. Huli ka. Lagot ka. Ang bilis alert siya. Ubus agad At muli na rin siyang nakakangiti. Yun nga lang, hindi rin talaga namin inaasahan na magiging sobrang saglit lang din talaga. Dahil pagkalabas lang namin ng ospital, ay bumalik na naman ang labis niyang pagkahilo. Makalabas ng ospital ang aming ama, ay bumalik na naman ang matinding hilong nararamdaman niya na may kasamang pagsusuka. Dumating rin sa punto na hindi na siya sumasagot kapag kinakausap namin at hindi na rin kumakain. Ang gusto na lamang niya ay palaging pumikit at mababakas talaga sa mukha niya ang hirap. Kaya naman bumalik kami sa ospital at na-admit na naman siya sa pangalawang pagkakataon. Nag-usap-usap kaming magkakapatid
at nagdesisyon kung ipagpapatuloy na ang brain surgery. Matinding desisyon din talaga ang ginawa namin dahil alam namin kung gaano kadelikado ang operasyon lalo pa sa ulo. Noong mga panahong ito ay lumabas na rin ang resulta ng biopsy. Dito nga, na-confirm namin na meron siyang lung cancer. Hindi namin sinabi agad sa kanya upang makapag-focus siya at maihanda ang sarili sa operasyon. Nakita namin kung gaano siya kahanda at kung gaano niya kagustong ipagpatuloy ang operasyon. Papu, kinakabahan ka ba? Hindi. How do you feel? Ano Okay. nararamdaman mo? Okay lang. Excited? Na mawala na ang sakit? Ano nga, wala lang, wala kang nararamdaman. Okay lang. Wala, normal lang. Ganun Normal- talaga. Kasi normal may lang. nararamdamang hilo eh. Mahalaga, isang sakit Ano na lang, masasabi mo isang dun sa hirap mga na. nagpapadala sa atin ng tulong? Pasalamat ako sa mga tumulong. Mga nagdarasal din. Maraming salamat. Kayang-kaya yan, Papu, di ba? Buo ang Kaya-kaya. loob, di ba? Kaya-kaya. Yung, magaling din naman ang doktor mo. Tiwala lang tayo at dasal. Sa totoo nga lang, mas kinakabahan pa kami, pero kailangan namin magpakatatag at magtiwala sa Diyos at sa mga doctors niya. At pagsarado nga ng pinto, ay wala na kaming ibang ginawa kung hindi ang magdasal na maging successful ang operation. Tumagal ng 5 oras ang operasyon at yun na ata ang pinakamatagal na oras sa aming buhay. Para kaming nabunutan ng tinik nang sabihin ng nurse na okay na ang lahat at huwag na mag-alala pa. Dagdag pa nung makita na namin ang aming ama na tulog at nasa maayos na ang kalagayan. Ipinakita at ipinaliwanag din sa amin ni Doc ang ginawa niyang operasyon sa ulo ng aming ama. Kinailangan lang siyang i-monitor sa ICU na tumagal ng 24 hours. Matapos yun ay nakalipat na rin ulit siya ng regular room. At ang una niyang ginawa ay ang kumain. Sobra kaming proud dahil nakabangon agad siya matapos ang isang major operation. At labis ang aming pasasalamat na nakakakilos siya ng maayos. Naghahanda na rin kaming umuwi upang sa bahay na lang ipagpatuloy ang pagpapagaling. Mapapansin rin na nakakalakad na siya ng diretso. Yun nga lang, yung akala na naman naming normal at tuloy-tuloy na paggaling ay napalitan na naman ng kaba. Nung makalipas lamang ang ilang oras mula pagka-uwi namin ay nagsuka na naman ng nagsuka ang aming ama at nanginginig ang buong katawan. Kaya muli, sa pangatlo ng pagkakataon ay na-admit na naman po siya sa ospital. At bumalik na naman siya sa gaya ng dati na palaging nakapikit lang at walang kibo. Kahit nakakaawa ang kanyang sitwasyon na nakaupo lamang ng ganyan ay tiniis namin dahil meron na namang sinabi sa amin ang kanyang doktor. Dahil matapos ang operasyon, palaging nakahiga ang aming ama. Nagkaroon siya ng cerebral edema o sa ibang term ay brain swelling. Pinayuhan kami ng doktor na kung maaari ay huwag palaging nakahiga si tatay dahil kapag hindi nadaan sa gamot ang pamamaga sa ulo niya ay kailangan na naman itong operahan. Matapos ang 4 na araw ay pinayagan na kaming umuwi.
Si kuya ang naging bantay ni tatay dahil kinailangan na naming bumalik sa trabaho. Okay din dahil kapag kaming babae ang bantay, hindi namin mapasunod si tatay dahil ang gusto niyang gawin palagi ay matulog. Hindi kagaya ni kuya na hindi siya pwedeng hindi susunod. Tough love, eka nga. Bay, huwag kayong sumandal. Bawal sumandal. Yan. Pakilusin nyo yung dugo. Pasirkulitin. Oh, ayan si tatay. Oh. Tay, kaliwa, kaliwa. Oh, marcha. Oh. Mamarcha na siya. Oh. Magaan na siya ngayong itayo. Kaya niya na. Bumpumo. Nagre-reklamo pang 2 pieces saging daw. Oh. Wala magawa sa akin. Oh. Ayan. Kasi magdudumi siya maya-maya. Oh, ayan. Oh. Hello naman sa camera dyan. Baka sabihin nila inaapi ko kayo eh. Kaway muna kay tay. Oh, ayan. Oh. Okay yan. Si Papo, palakas na. Ito, kung apat na tinapay na ipalasa o masarap na lahat ng kinakain ko ngayon. Ayun, may lasa na. May lasa na. May lasa na ang ano tatay. Oh, ayan po. Oh. Gatas niya. Oh. Pakita nyo nga. Kainin nyo. Oh, pakita nyo. Pakainin nyo. Oh. Oh, magana na. Yan. Ayan po ang pagkain ni Papu. Blended fruits and vegetables. Ayan. Ayun, oh, si Papu. Oh, ayan. Pagkatapos kumain ng gatas, saka ng 4 na pandesal, ayan siya ngayon. Oh. Ayan. Parang walang nangyari lang. Oh. Lakas na rin tumayo. Ubos yan. Sasabi niyo sa pakiramdam niyo? Hindi na ako. Ha? Nakakatatlong palito na ako. Ang pakiramdam? Presko. Presko, oh, matulog kayo maya-maya. Pag gising, alam na, tatayo, lalakad ulit. Oh, ayun. Ayos. Pero pagkakauwi galing trabaho, nagsusumbong sa amin si tatay sa mga ipinagawa sa kanya ni kuya maghapon. Ipinaliliwanag na lang namin na para rin sa kanya ang mga iyon. Nung makabawi-bawi na ng lakas si tatay, isinubukan naming magpakonsulta sa Lung Center of the Philippines, kaso lang ay kinakailangan naming umulit sa mga test na ginawa. Hindi na namin kaya na mag-antay pa ulit bago magsimula ng gamutan, kaya nagpakonsulta na lang kami sa isang ospital dito sa Calamba at nakilala namin ang napakabait na si Doktora Estefa. May mga test siya na pinagawa gaya na lang ng PET scan. Hindi naging madali at mabilis ang paghihintay namin, kaya naman may mga panahon pa rin na dinala ulit si tatay sa ospital nung hindi tumitigil ang pagsusuka niya. May mga panahon din na bumababa ang oxygen level niya, kaya kinakailangan niyang gumamit ng oxygen sa bahay. Nagsimula rin siya ng radiation therapy at ang aming ipinagpapasalamat ay natapos niya ito nang walang ipinakitang side effects.
Nakakatuwa ay meron din silang graduation rites bilang appreciation din sa mga pasyente. Habang nag-aantay kami ng resulta ng test kung anong klaseng gamot ang magre-respondang katawan ni tatay, may mga iba ring nagpapakitang bukol gaya na lang na nasa tabi ng leeg niya. Dahil nga marami na ring natutuklasang gamot, targeted therapy ang ipinaya ni Doc na maging gamutan ni tatay. Araw-araw siyang umiinom ng Tagriso na mabilis naming nakita ang improvement sa kanya. Ito po, 1 week after ng pag-take ng gamot. Halos pantay na yung balikat, nawala na yung pamamaga. Tapos ito yung nakaraang bukol, medyo hindi na rin siya masyadong visible. Yan o, pantay na. Halos. Oh, wala na. Ang galing. Hindi ko na alam saan dyan yung bukol. Gaya nga ng sinasabi ng iba, malayo pa pero malayo na. Pero araw-araw pa rin kaming humihiling na sana malapit na at tuluyan na siyang gumaling.